Atin salamat na pagbigyan ho tayo kahit abala si Mayor Billy Alindongan ng Kalayaan. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Live ho kayo sa DZXL RMN Manila. Si Radyo Man Lourdes po ito. Good afternoon. Ma'am Lourdes, good afternoon po sa inyo. Good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Kumusta ho kayo dyan, sir, sa Kalayaan? Okay naman po kami. As usual ay tuloy lang ang aming paglilingkod at pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Hindi na ba, sir, kami magugulat pag tumungtong kami dyan? Welcome, China. May mga text messages, sir, di ba? Wala na. Wala naman po. Usually, na-experience natin sa cellphone natin mga ganun pag papasok tayo sa bandang area ng Philippines. Sir, yung Kalayaan Island Group, no? Or Kalayaan Group of Islands, ano po ba ang para lang sa kaalaman ng mga nasa Metro Manila, ano po? Ano po yung mga nakapaloob dito sa Kalayaan Group of Islands? Sa PD 5096 na Presidential Decree number 5096 na ito ay inakda ni President Ferdinand Marcos Sr. Ay mayroon pong 5 pictures at saka 4 na reefs, no? Bahura or shoal or atoll. Pero may mga area pa rin dyan na hindi may walang hindi pa napaloob sa ating area sa West Philippine Sea, sa Spratlys Group of Islands na hindi siya identified, no, pangalan. Yun lang po nabanggit, no, katulad yung 5 ay yung Pag-asa Island, Parula, Lawak, Panata, Likas, so mayroong Rizal Reef, yung 4 yan sila. Yung pinakasentro po ng Kalayaan Group of Islands, yung Pag-asa. Yes. Ang pinaka-sentro po, yung kung saan na mayroon tayong community at isa sa malaking island na claim natin or na ating nasa loob ng ating ng bayan ng Kalayaan ay ang Pag-asa Island. Gaano ho kadami na yung mga residente dyan, Mayor, sa Kalayaan ngayon, sa Pag-asa? Sa ngayon po, mayroong mga more or less population mga 400 plus, no, na actual doon. Yun po ay mga residente. Kasama na po yung ilan nating mga estudyante kasi may school po tayo. 400 plus. Okay. Mayor, sabi ng isang kongresista, pamigay na lang namin kayo. Give up na kayo yung Kalayaan Group of Islands para maiwasan yung gulo. Ito po ba'y narinig ho ninyo at ito po'y pinag-uusapan dito? Nakakalungkot nga po, ma'am, na marinig namin yan. Malungkot na nakakasama ng damdamin namin, nakakasakit kasi ilang taon na po na mayroon tayong pamayanan sa bayan ng Kalayaan, lalo na sa particular sa Pag-asa Island. Simula pa nung i-declare yan ng PD 5096, ay marinig natin na mayroon tayong mga dinagalang na ating mga opisyalis sa gobyerno na basta na lang ipamigay. At medyo parang nalulungkot kami kasi kami po na actually na doon talaga nakatira yung ating mga mamayan doon nagsakripisyo. Hindi na po basta-basta yung kumbaga ang aming sakripisyo doon na mapakita natin sa hindi lang sa ating mga mamamayan kundi sa iba't ibang bansa na yung lugar na yan ay sa atin. Sa inyo pong opinion, Mayor, ito'y may epekto ba, no, sa ipinaglalaban natin, patuloy na ipinaglalaban itong ating sariling teritoryo laban sa mga banyaga, itong ganitong statement ng isang senador? Sa tingin ko, magkaroon ng epekto po yan. Kaya lang po ay pagdating na sa medyo mataas na usapin, ay siyempre hindi po namin saklaw na yung desisyon, yung policy sa taas. Ang sa amin po bilang mamamayan dito at lalo na sa akin bilang lingkod bayan, punong bayan ng bayan ng Kalayaan, ay kami po ay tuloy-tuloy sa aming pagsiservisyo, paglilingkod, pagdala ng kailangang mga paghatid ng mga kailangang serbisyo at pagpapatupad ng mga proyekto na ito ay pinupundahan ng lokal at pinupundahan din ng national government. So regardless kung anong marinig namin na issue,
lalo na kung ganyan may mga kasama po tayo na sabihin na lang natin na pro-China, mga ganon, ay pinapag-aralan na lang po namin na tanggapin na mayroon talagang mga magkakaiba-iba yung pananaw ng ating mga lingkod, mga opisyalis. Hindi lang sa local, kundi bagay sa nasyonal. Ano po ang sentimiento or move kung meron man, ng konseho, mayor, sa ganitong statement? Kasi napakainit ho ngayon itong China sa ilang mga isla at dagat ng Pilipinas. Mayroon inilabas na sentimiento sa Sangguniang Bayan, sa konseho namin. Pero yun po ay sentimento, kumbaga resolution naman, no? Expression of sentiment na nagpapakita na hindi namin tanggap na ang nangyayari, yung mga naririnig natin na parang pakiwari namin na susuko natin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sana po ay mabago yung mga pananaw na yon at alahanin din nila at isipin nila na mayroong thriving community sa bayan ng Kalayaan, lalo na sa Pag-asa Island. Sino po ang nasa likod ng resolution, Mayor Billy? Nasa konseho po, yon po ay pinagpirmahan naman po, laakda naman po ng inapprove na po ng konseho. Yun po ay lahat po, no? Lahat naman po. Halos lahat naman po. Pumirma. Nagpumirma po. Okay, sige. Kumusta ho ngayon dyan, Mayor? May mga nakikita pa bang mga barko ng China umaali-aligid? Usually sa Pag-asa Island ay nagiging karaniwang tanawin na yan. Naka-angkorahe sila dyan malapit sa Pag-asa Island. Usually, especially dahil sa K2, K3, ganyan. Nagbabago lang yung dami nila minsan. Yung mga mahingisda natin, kumusta naman? Nakapagpahingisda pa ba sila? Or merong bullying na nangyayari? Sa ngayon po, lately ay kahit yung previous, nakapangisda naman sila doon lang sa surrounding ng Pag-asa. Hindi na limited na lang yung pangingisda nila doon sa kung saan ang lugar na nakaangkurahe yung ilang mga vessel ng China. Mayor, sa mga nakikinig, anong meron sa Kalayaan Group of Island, no? Baka marami, ano bang meron talaga sa Kalayaan, no? Napakaliit, 400 ang mga actual residents. Ano bang meron diyan? Anong mga ipinagmamalaki ng Kalayaan Group of Island, sir? Unang-una po ay yan po ay teritoryo natin. No, so bilang Pilipino ay tayo naman ay nanunumpa, no, na tayo ay Pilipino ay paglingkuran natin yung bayan natin. Then respect sa territory natin. So yung isa siguro yung mga mangingisda natin, yung fishing ground, ilan sa mga fishing ground din ng West Philippine Sea, mga mangingisda, mga commercial fishing boat galing sa iba't ibang probinsya na kakarating dyan. Then siguro yung natural resources. No? Kaya lang when it comes to natural resources, mga sasabihin natin na oil, mga gas, mga exploration dyan, kung mayroon man, yun po ay nasa national yung pagpapasya. Paano i-explore para magamit, no, para sa kapakanan ng bayan ng Pilipinas. Kami naman po ay dahil iyan ay territory natin yan at talagang tayo ay punong bayan at lingkod bayan, isa sa mga munisipyo o lungsod o bayan ng probinsya ng Palawan. Kailangan ipakita namin na kami naglilingkod ng buo, ng tapat, anuman ang mga, sa kabila ng mga issues na nakakarating sa amin, sabihin mainit na issue. Kaya lang, ang aming pakiramdam, ito'y usual at regular na pagganap sa mga tungkulin na nakaatang sa amin bilang mga lingkod bayan, lalo na sa kapakanan ng pamamayan. Hindi lamang sa bayan ng Pilipinas, kundi sa amin mismo, na kami mismo ay
medyo affected doon sa mga ganyang mga issue. Dapat si Mayor Billy ang ang senador, di ba? Tapos yung senador na nagsabi, ibigay na sa China. Mayor Billy, alam nyo, nung pumunta kami dyan, merong plano na bubuksan sa turismo. Tapos, kasi nga, ang problema dyan, yung transportasyon, Mayor, di ba? Yes, po. Pero ang daming gustong pumunta. Paano mo, anong plano po sa turismo or kung meron man dyan po sa Kalayaan, Mayor? Pag-upo po natin bilang ito yung unang term ko naman bilang mayor, pero nakapaglingkod po tayo sa Bayan ng Kalayaan sa bilang municipal administrator sa dalawang mayor. At last term po ay tayo ay vice mayor. Sa ngayon po ang aming actually nag-meeting po kami kahapon ng Ican Board at saka ng noong nakaraang mga buwan yung sa Tourism Council. Amin na pong i-open. I-open in the sense na hindi dahil maningil kami, parang sabihin natin na parang regular na turismo na kailangan kumita tayo. Hindi po yon. Ang idea po namin ay limited yung aming i-accommodate na masama. Parang magkaroon lang part ng awareness ng ating mga mamamayan. Doon sa pictures na mapuntahan nila, din sila po ay makatulong na magpaliwanag doon sa ating mga mamamayan, lalo na doon sa mga hindi naabot, mga katulad ninyo, ng radyo at ng television, na mayroon talagang nag-exist na isang bayan sa West Philippine Sea na ito po ay ang Bayan ng Kalayaan. So, mag-start po kami dahil sa ngayon po kasi ilang taon na rin wala pa kaming established talaga na opisina o tanggapan ng municipal tourism. So mag-start muna kami na maglagay ng ilang staff at pagplanuhan yung mga step by step, hindi bigla, hindi dapat gradual, no? Na ang unang motive hindi para kumita ng munisipyo, kundi makatulong din sa information campaign sa pagpapalaganap ng awareness sa ating mamamayan sa pamamagitan ng turista o local man o foreign magkaroon ng pagkakataon na makapunta doon. Pero ano pong sasakyan, Mayor? Kasi wala pong regular except sa sasakyan ng ating mga kawal na binibigyan po ng supply. Saan po sila sasakay? Ano po ang gagamiting transportasyon? May hotel po ba na pwedeng or mga inn na pwedeng tirhan ng mga gustong makatungtong diyan po sa Kalayaan Group of Islands or sa Pag-asa? Kaya po, yun, mabuti po na banggit po ninyo. Kaya po parang hindi rin, para sa akin personal na hindi tama na maningil kami na hindi pa namin na-establish yung needed facilities sa turismo sa Bayan ng Kalayaan. So, ang isa dyan, mahalaga yung sasakyan. Kami naman po ay mayroong sasakyan, kaya lang pag-upo ko po, yung dalawa naming sasakyan pangdagat ay under repair ngayon. No? Pinapa-repair namin, pinapa-improve namin dahil kami mismo ay challenge din sa amin kung paano kami makarating din, makapunta doon at magdala ng aming mga kailangang mga gamit, construction materials in terms of pag-implement local project. Nag-hire din po kami. So, ito, pina-priority namin na ma-improve, ma-repair yung existing namin na dalawang sasakyan. At yun ang gagamitin namin. So doon sa mga nag-willing na makarating doon, mayroon kaming ginagawa ngayon na baka mag-limit lang kami, na libre yun siya. No? Libre. Okay. Pero limited. Opo. Limited. Hindi kami maniningil. Yung dalawang sasakyang pandagat, saan po itong mula? Puerto Princesa? El Nido? Usually po, mula Puerto Princesa. Yun naman ang kwan kasi wala pang parang facilities katulad ng pier na pwedeng ang aming sasakyang pandagat ay mag-angkorahe o mag-standby kung hindi walang biyahe. Sa ngayon. Okay. Puerto Princesa going to Pag-asa, ilang oras or araw by dito po sa sasakyang pandagat sa barko nyo?
Ah, sa ang amin pong sasakyan, mga nakaraan, kung tatakbo kami mga 9 knots, from Puerto Princesa to Buliluyan, siguro yan po ay mga 18 hours. 18 hours? Mm-mm. From Buliluyan to Pag-asa, direkta ang biyahe, nasa mga more or less mga 30 hours. Oh, 30 So, hours. more or less, dalawang araw at saka isang gabi po. Okay, Magaling din two po days. ito sa Puerto Princesa. Oo, 2 days and 1 night. Okay, ito na tayo. Pagpunta, actually, mayroon maniwala ka ha. Marami ang gustong pumunta dyan. Maniwala ka. Maraming mag-avail kung bubuksan nyo na talaga yan sa turismo. At tama kayo hindi para sa negosyo, kundi maraming gusto makita anong kalayaan. Di ba? May nabubuhay Yes po, pala yes sa po. ganito kaliit na lupain. Baka maging ano pa yan, click pa yan sa TikTok, sa mga social media platforms, Mayor. Ngayon, saan sila pwedeng tumira? Kung libre na nga yung sasakyan, transportasyon, mga 3 days na biyahe, tapos saan po sila pwedeng tumira dyan? Yun lang po. Pagdating ko doon sa Pag-asa, kasi wala namang hotel, Opo. mayroon kaming in-establish na tinatawag namin na transient house. Pero usually, yung mga nakaraan ginagawa, may mga bahay doon na pinaparintahan nila, room lang. Mhm. So, Okay. may binabayaran pero minimal lang naman. Mm-mm. Yun po ang, kumbaga yung challenge doon. Yung paano alam ho naming marami talagang isda, no, dahil napapaligiran ng tubig yan, no. Yung mga pagkain ho, hindi naman ho mahal. Mayor, ano? Hindi naman. Usually, ang mahal lang po doon talaga itong yung inumin, Pero yung mga isda katulad niyan, mura lang ang isda po doon. Magdala na lang ng inumin. Mahal eh. Oo, magdala na lang. Ang ganda. Mayor, sana maano mo to ha. Masimula na. For a while, merong kung maayos na yung sasakyan na pandagat, 2, may libre kayong tour, no? Ano yun, every month ba yan? Every week, Mayor? Usually, parang occasional, season po kasi usually pag hindi. Katulad ngayon na yung season Bagyo. na medyo mahaba yung kalmada ay summer. Mm-mm. So April, May, June, ganyan. Pag medyo lalampas na, magsimula na yung habagat, amihan, medyo malakas. Mm-mm. So, timing, yung time. Talagang schedule namin na kalmada at maganda ang pagbiyahe. Oo, Dahil, mahirap ang biyahe doon. sa mga nagtatanong sa kaayusan, ayan ang pinaka-safe na lugar. Bakit puro sundalo dyan, di ba, Mayor? Opo. Oo. Mayor, ano ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na mayroon pong Kalayaan Group of Islands, may mga tao dyan. Hindi ho natin pwedeng ipamigay dahil lang po sa napakalayo, konti ang tao. Ano po ang inyong mensahe, Mayor, sa ating mga kababayan? Unang-una sa ating mga mahal na mga kabayan na taga-subaybay, alam po natin na may mga areas sa mga probinsya na hindi masyadong nakakarating ang pagtungkol sa aktual na pangyayari dito sa West Philippines, lalo na sa bayan ng Kalayaan, na may mga issues na kumbaga nagkakaiba-iba ng opinion, pananaw patungkol sa sitwasyon sa West Philippines. Pero ang sa akin lamang po, dapat po ninyong malaman, maunawaan po ninyo na mayroon pong nag-iisang lungsod o nag-iisang bayan sa Kalayaan o sa West Philippine Sea or sa South China Sea ba ito. Ito po yung bayan ng Kalayaan. No? Na mayroon pong mga mamamayan, mayroon po tayong school, mayroon tayong community. Ngayon po, doon po sa mga against naman, sana naman po manawaan po ninyo na yung mga pangyayari na inyong nasaksihan, nakita, na-witness sa mga balita, lalo na yung mga minsan, mga isda natin somewhere in Masinloc, naharas. Kawawa naman po sila. May mga pamilya din po silang pinapakain. So dapat po magiging ingat tayo sa ating mga komento dahil katulad ko po, isang mangingisda, na sakit po yun, na parang sa sarili nating lugar ay hindi na tayo makapangisda. So, bagamat medyo malayo sa amin, yung Masinloc, sana po tulungan po tayo na ma-aware yung mga kausap natin, kung hindi pa naman aware, may paliwanag na mayroon pong nag-iisang bayan ng Kalayaan sa
West Philippine Sea, yan po ay ating teritoryo. Mayor, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Nasa likod niyo po yung ating mga kababayan, kami mga Filipino, tayong mga Filipino. Maraming salamat, Mayor. Mabuhay po ang kalayaan. Salamat po, Ma'am. Thank you. Mga kasama